Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseyo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Opo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes para sa ikalawang linggo ng karaniwang panahon. Ang isang matingkad na nilalaman ng ating po mga pagbasa sa araw na ito at sana po ay mapagnilayan natin mabuti, ay ang salitang masunurin. Sabihin nyo nga po, masunurin o obedience. Ito yung isang bagay na mahalaga para sa Diyos na dapat ginagawa ng tao. Dahil sa pagsuway, dahil sa hindi pagsunod ng unang tao, sa kwento natin sa Biblia, sa unang aklat pa lang, sa Genesis, kaya nagkasala ang tao hindi dahil sa pagkain ng prutas o nung ipinagbabawal, kundi sa pagsuway nila sa utos na huwag iyon kakainin. Hindi masama yung puno ng karunungan, kundi yung ang nagpasama sa kanila ay ang pagsuway. Kasi sinabi, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong iyon. Nakukuha po ba? Kayo, marami dito mga magulang, ang isa sa pinaka-aayaw ninyo ay yung pag nagbilin kayo, tapos hindi sinunod, pag uwi ninyo, nalaman ninyong hindi kayo sinunod, nagagalit kayo. Nagagalit ba o hindi? Kaya tingnan nyo po. Sa unang pagbasa, magaling yung ginawa ni Saul. Magaling eh. Sabi niya, sinunod ko naman ang utos ng Diyos. Lipulin sila. Kasi yun ang bilin ng Diyos sa kanya. Bilang hari, pangunahan niya ang pagsalakay at lipulin lahat ang sabi. Lipulin lahat. Pero anong ginawa ni Saul? Nagmarunong. Sayang kasi yung mga baka, mga asno. Pinili naman daw, sabi, pinili naman namin yung pinaka mahuhusay o pinaka malilinis at inuwi namin. Mayroon bang instruction ang Diyos na iuwi ang kung anumang mayroon doon? Wala. Kaya lang, ginajustify ni Saul yung kanyang disobedience, sa kanyang ginawa na sayang eh. Mapapakinabangan pa. So kasi pag sinabing sayang, mapapakinabangan pa, bakit? Ginugutom ba sila ng Diyos? Hindi ba kayang mag-provide ng Diyos para sa pangangailangan nila? At ang sasabihin pa nila, gagamitin namin sa paghahandog. Walang sinabi ang Diyos na kunin nyo yung mga alaga nila
at ihandog niyo sa akin. Sa Ebanghelyo, ito rin naman yung isang nag-uubos no, ng panahon ng mga Pariseyo na puro sila pag-aayuno, pag-aayuno, pag-aayuno. Kaya nga maging yung alagad ni Jesus, pinupunan nila, bakit kayo hindi nag-aayuno? Kami nag-aayuno kami. Nag-aayuno nga pero sumusuway naman sa Diyos. Lahat na lang ng pag-aayuno, paghihirap, pagpapahirap sa sarili, ginagawa nila. Ang sabi nga, sa tingin nyo ba, nagugustuhan ng Diyos ang ginagawa ninyo? Mas gusto ng Diyos na sumusunod tayo sa Kanya kaysa yung paladesisyon tayo na kung ano ang gusto nating gawin, kailangan magustuhan ng Diyos. Kung ano ang gusto nating gawin, dapat matuwa ang Diyos. Simple lang ang gusto ng Diyos, sumunod ka muna. Kaya sabi sa Salmon Tugunan, di ba? Ang masunurin sa Diyos, sasagipin niyang lubos. Yung pagtitiwala sa Diyos, no? Kaya nga, pag nagkakaproblema tayo, diyan masusubok, hanggang saan ba tayo susunod sa Diyos? Mawalan lang ng pera, kanino kumakapit? Sa pautang, sa Bombay. Nawawala yung pagtitiwala sa Diyos. Ikaw mamatay mo ba? Mas lalong ikinamamatay natin yung hindi pagsunod sa Diyos. Kaya kahit ano, hindi natin pwede, oh Lord, araw-araw naman ako nagsisimba. Araw-araw naman ako nagsiserve. No? Nagsiserve nga ako sa solidad eh. Pwede ka ba sabihin sa Diyos, Lord, araw-araw naman ako nagmimisa. Pero anong ginagawa ko pagkatapos sa labas ng misa? Sinusunod ko pa ba ang utos ng Diyos o iba yung buhay ko pag wala sa misa? Pag-isipan na mabuti, no? Kaya kahapon, lagi kong sinasabi, yung araw-araw nga tayo nagsisimba, pero yung pagsasama, hindi tama. Nagsasama ng hindi kasal. Araw-araw naman tayo nagsisimba. Pero ano ba ang gusto ng Diyos? Hindi magpakasal. Araw-araw naman tayo nagsisimba. Pero hindi naman inaayos yung buhay natin. So hindi nagtutugma. Tayo ang dapat sumusunod sa Diyos. Hindi ang Diyos ang dapat nating pasunurin sa kung ano at kung paano natin isa sa buhay ang araw-araw na buhay natin. Tandaan natin ulit, sabi sa Salmo, ang masunurin sa Diyos, sasagipin niyang lubos. Ibig sabihin, hindi niya ito pababayaan. Amen?